So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating pong tatalakayin ang panibago na namang katarantaduhan ni King Badger mga kahombre ko. Ito, napakatindi ho nito ha. Kukunti pa lang no, ang nagawa ng content dito because I think everybody's waiting kung papaano iikot ang storya na to mga kahombre ko. Pero ito no, para sa akin mga kahombre ko, si Jelay Andres ho ay nagawa na niya mismo yung dapat niyang gawin. Pero syempre, tama din naman yung ginawa niya kasi ilang taon ho siyang nanahimik. So tama naman and deserve ho ng fanbase ng Team Jolay mga kahombre ko na malaman yung iba't iba pang mga ganap no sa naging buhay niya, na totoo nga ba na ganito si Badger. Kumbaga kino-confirm niya lang yung mga nangyari mga kahombre ko. And tama lang yon. Lalo na at kung kasing kupal ka ni King Badger, tama lang na malaman ng sambayan ng Pilipino yon. Lalong-lalo na at na-experience yon first hand ng kanyang ex-wife. Para sa akin, mga kahombre ko, it's very, very important na malaman yan, lalo na ng mga taong naniniwala sa King Badger na ito, kung ano nga ba talaga ang ginawa nitong paninira, mga kahombre ko, sa buhay ng ex-wife niya. Buhay ito mga kahombre ko, hindi to content lang ha. So this is really deep. Yung mga salita nitong Jelay mga kahombre ko is very deep. Hindi ho siya tsambahan lang na may masabi lang. Ito talaga, galing to sa puso mga kahombre ko. That's why it's a bit shocking sa ibang mga tao na marinig to, pero at the same time, pampalakas din ang loob. Kasi pwede pala yun, di ba? Pwede ka rin naman palang maging malakas. Lalo na sa estilo ni Jelay na napakahina na naging ugali niya these past few years. Siguro dahil dito. Ngayon na lang ulit nag-e-emerge ang tunay na ugali ni Jelay. Which is yung masiyahin, makulit, makwela, at malakas. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko mga kahombre ko. Follow niyo ako. Dito mga kahombre ko, alam naman natin na dumaan siya sa napakaitim ho, napakadilim mga kahombre ko na daan. Ngunit sa huli naman, di ba, awa naman ng Diyos, nakalabas din siya dyan. At hindi lang yon mga kahombre ko, imagine niyo paulit-ulit ho siyang pinaglololoko ni Badger. Imagine niyo mga kahombre ko, no? Okay kayo at talagang pinlano nyo itong kasal na ito ng matagal na panahon. Kasi mga kahombre ko, imposible naman na hindi mo to ipaplano ng matagal na panahon, di ba? For sure, ito ay talagang hinanap nila kasi mga kahombre ko, napakamahal ho na naging kasal ng mga to mga kahombre ko. And nationwide broadcasted ho ito. Matindi to mga kahombre ko. At nakita naman natin kung ano naging ending niya. Ngunit sa dulo mga kahombre ko, nagbigay naman mensahe si Jelay sa bagong partner ni King Badger. Pero kung babae sa babae, meron kang mensahe sa kanya, anong nais mong sabihin sa kanya? Para sa babaeng po kasama ng ex ko, sana ingatan mo siya at pangalagaan mo siya, protektahan mo siya para hindi na makaperwisyon ng iba sa'yo na lang. Baka matulad, baka may mangyari pa katulad sa akin, so keep mo na lang siya. So dito mga kahombre ko, no, wala naman siyang nine-name drop. Kaso lang, unfortunately, lagi hong nadadamay ang pangalan ng isang sikat na Viva artist na si Yumi Garcia, mga kahombre ko. And sa isang banda, nakakaawa rin naman ho itong tao na ito kasi hindi naman tayo sure, no? Kung siya nga ba talaga ang salarin sa nangyaring ito sa mag-asawa. Wala rin akong idea dito, mga kahombre ko, pero sa nakikita ko, putya, kung ako man to, si Yumi talagang nakaka-stress ho to, lalo na mga kahombre ko. Dahil lang sa dalawang picture, isang TikTok video, isang picture na nag-leak. Dahil dito, finally, naglabas na din ng isang video si John, mga kahombre ko, makalipas lang ang 3 araw na merong caption na looking for tattoo artist. Dito mga kahombre ko, makikita natin na medyo may halong pikon na rin si John o si King Badger kasi talagang ginagatasan namin siya. Nananahimik na buhay ko, gatas na gatas pa rin eh. Gatas na gatas. Talagang winawalwal ho natin yan, mga kahombre ko. Si Badger, alam nyo naman, ang tindi ng kasalanan sa akin ng hinayupak na yan. Hindi ko makakalimutan yan. In fact, pag nakita ko yan, mga kahombre ko, talagang babatuan ko sa ulo yan. Malakas talaga.
ipagdasal mo, King Badger, na hindi tayo magkita. No, walang problema doon. Kahit anong mangyari, King Badger, hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin. So ngayon, dahil doon, kailangan ko pa rin makaganti sa'yo, physically. Although, nagawa na kitang walwalin, masakin ng paulit-ulit sa SOCMED. You stupid fuck, you stupid fuck. Dudes ka na nga fuckboy pa, you stupid fuck, you stupid fuck. Pero hindi siya masyadong enough. Mas maganda rin yung medyo may physical contact din. Di ba? Masaya yan, King Badger. Sigurado magkikita tayo somewhere down the line. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Exciting din yun, King Badger, di ba? Masaya yun. Makita natin kung sino talaga ang tunay na may tira. Di ba? Halatang wala kang bitaw sa buhay eh. In fairness naman kay King Badger, mga kahombre ko, hindi niya naman din talaga binura ang tattoo ng ex-wife niya. So, halatang halata naman, mga kahombre ko, na itong patama na ito para sa ex-wife niya, di ba? Kay Jelay. Kung saan ito ang sinabi niya. Ayan siya. Ayan siya ngayon. And ito yung isa. Ayan, yung mata. Okay. Hindi ko siya pinabura. Ngayon, kaya ako nag-post ng video na to. Wait lang. Tanggalin muna natin ang ating kape. Ngayon, kaya ako nag-post ng video na to, looking for tattoo artist ako. Since yung tattoo artist ko nasa Japan ngayon, si Deville, yung gumagawa niyan, yung dumali niyan recently. Nasaan na siya? Nasa Japan. Doon na yata siya naka-base. So, yun, I'm looking for a tattoo artist. Yun, eto, gawin yung gawin yung anghel, yan, gawin yung anghel, yan, gawin yung siyang anghel or santo, ganon, santo. Pwede rin kasi idol ko si Nora Honor yun, gano'n, si Nora Honor. Napakalupit kasi nun ni Nora Honor Ayan mga kahombre ko, dahil sa patuloy na paulit-ulit na interview ni Jelay kung kani-kaninong mga sikat na mga artista, mga kahombre ko. Again, Badger, kung ayaw mo sanang mangyari ang mga kahihiyan na ito, dapat hindi mo tinarantado. Inangina nyo kasi mga lalaki kayo, umaamin kayo sa babae nyo. Ipagkalat na natin tayo mga lalaki, pukin ang lalaki tayo. Ngayon mga kahombre ko, sa totoo lang, medyo lumalabas ng konti ulit ang sungay ni Badger. At ito yun, nakakapagsalita siya ng ganyan, pigil na pigil pa siya sa lagay na yan. Nananahimik na buhay ko, gatas na gatas pa rin Easy lang kapatid, easy lang. Oo. Pero may matindi siyang patama. Kasi, paano ba naman, mga kahombre ko? Inatras ba naman ni Jelay ang kaso? Pero, may point din naman si Jelay, mga kahombre ko. Kasi, syempre, gusto na niya mag-move on. Tapos na lahat ng to kasi, anyway, ano pa bang gusto mong ihabol, di ba, sa ex-husband mo? Okay naman na yung annulment nyo. Wala na, okay na yon. Kahit naman ata sino, di ba? We move on. Wala naman, di nyo na kailangan yung mga ganyang klase ng bagay sa buhay nyo, mga kahombre ko, no? Tama ka. Tama naman po. Oo, wala akong mali sa sinabi mo. Ikaw ba isang OFW at ikay hirap nang magpadala ng pera? Kung saan pipila ka pa, lalabas ka pa ng bahay sa halip na nagpapahinga ka na lang. Buti na lang may TapTap Send. Ito ay isang remittance application kung saan sobrang sigurado ka rito. Ito na ang gamitin mong application para makapagpadala ka sa inyo ng safe at walang halong scam. At may konti din ako regalo sa inyo. Once na ginamit mo ang promo code ko na makagago, meron kang libreng $20 sa una mong pagpapadala. Ito ang iba't ibang bansa kung saan merong TapTap Send. I-try mo na. Ngunit, merong isang misteryosang babae, mga kahombre ko, na lumabas. And now, eto ho, ang sinabi niya sa isang real video niya. My silence protected other people's reputation. While it ruined mine, I let people judge me because I refused to expose what happened behind closed doors. So dito, mga kahombre ko, lumalabas ho, no, na parang sinampal tayo ng katotohanan ni Yumi. Kasi totoo naman, mga kahombre ko, na yung silence niya, parang naka-uplift lang ng reputation ng iba. Di ba? Pero eventually, nakasira ng reputasyon niya. Kasi kahit saan na social media account ni Yumi, mga kahombre ko,
Puro ganun ho ang mga comments sa kanya. And minsan, ako na yung nahihiya para sa kanya, mga kahombre ko. Kasi kahit sa Viva, kahit saan ho, pucha, puro ganun yung comments, mga kahombre ko. And syempre, medyo nakakasira din yon sa isang artist. Kasi grabe yon, mga kahombre ko. Lalo na at sa isang babaeng artista pa yan, nangyayari kung saan binabaha siya ng kahihiyan. At pinapalabas na mistress siya. So, napakatindi ho nito, mga kahombre ko. Pero, ang problema rin naman kasi sa'yo, Yumi, yung iyong pananahimik. Di ba? Kasi kung totoo nga na wala ang kinalaman dito, dapat ilalabas mo na lang. Di ba? Alam mo rin naman pala na ang silence mo makakasira sa'yo. Di ba? Dalawa lang yan eh. Kung totoo, di totoo. Sabihin mo na yung totoo, di ba? Ngayon, kung hindi pala totoo, di sabihin mo yung hindi totoo. Ipakita mo lahat ng mga resibo mo, tapos na ang problema. Hindi naman kasi pwede na habang buhay ka na lang mananahimik. Malamang wawasahin ka sa internet. Malamang habang buhay ka nang magiging mistress sa mata ng lahat. Bakit ka mo? Kasi syempre naparinggan ka na ni Jelay. Medyo nahuli kayo. May lumabas na mga video, may lumabas na mga picture na konti. Siyempre, may mga haka-haka sa internet. Ayan na nga yung sinasabi ko kila Sergey Bin. Akala naman nila makakalimutan ng mga tao yan. Dati siguro, oo. Ngayon, hindi. It's either papanindigan mo na ikaw ay mistress, o kaya ipaglalaban mo yung image na binuo mo sa sarili mo for a long time, papakita mo na hindi totoo na ikaw ay naging kabit, o kaya na may kabit. Yun lang yun, mga kahombre ko. Tama, di ba? Tama ka. Tama! Pero, mga kahombre ko, mukhang may ibig sabihin itong post na ito ni Yumi. Sa tingin ko, mga kahombre ko, somewhere down the line, baka sumabog na rin ito at magsimula na siyang magsalita. And pag nangyari yun, gusto kong makita kung ano naman kaya ang magiging reaksyon ni Jelay. Lalong-lalo na ni Badger. Pero ito, Jelay, para sa akin. Kung talagang gusto mo na matapos na ang problema mo, tigilan mo na rin ang pagsasalita tungkol sa naging storya nyo. Kaya mo pang ibalik yung dati mong naging image. Kaso lang, sana kaya mong mag-solo vlog. And we know it's difficult. Sana rin hindi totoo yung mga haka-haka sa internet na kesyo kapag ka daw wala kang kapartner sa pagbablog mo, wala daw dating ang video mo. Ipakita mo naman sa mga tao, gawin mo ding challenge yun sa sarili mo. Di ba? Tignan natin kung totoo. Pagka mag-isa ka lang, kaya mo rin. Di ba? Ganun lang yon. Tulad ng mga kasama mo, di ba? Mga tropa mo, kaya naman nila mag-isa. Now, yan ang tanong. How about you? Kapag ikaw ba'y mag-isa, kaya mo pa rin bang pumutok? Make it a challenge to yourself, di ba? Malay mo, maging ayos ang lahat, bumalik ang iyong tunay na kasikatan. Para naman kay Badger, wala na to. It's over. Ulol, gago, wala na to. Tapos na ang karir mo. Kasi for sure, kahit humanap ka man na mas bata, humanap ka ng pangit, humanap ka ng maganda, it won't change the fact na ikaw ay isang babaero. Pero kung gusto mo naman maging sikat, panindigan mo rin na ikaw ay babaero. Sabi ko sa'yo, Badger, hindi na uubrang sinungaling ngayon. Di ba? So kung ako sa'yo, maging pakboy ka na ng sagad. Kaya tatawagan ko naipagkantutan pa yun Kaso lang, Badger, matanda na tayo, pare. Para gawin mo yan ng paulit-ulit. Kung dati, baka medyo astig pa Kaso ngayon, parang nakakasuka ka ng makita na may mga bata-batang mga kasama. Alam mo yun? Rap career mo, mukhang game over din, King Badger. So, Aray mo. tingnan na lang natin, di ba? Only time will tell. Kay Yumi naman, kung ako sa'yo, aamin na ako. Or else, itatanggi ko ito ng may proof. Tapos ang problema mo. Then you can continue along with your life in social media at sa showbiz. Pero duwag yan. Ngunit, hanggat wala kang sinasagot, hanggat ikaw ay nananahimik, patuloy ka pa rin magiging mistress sa social media. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!